Ayan, recording na tayo. Ano, simulan natin? Okay. Ang susunod na programa ay nangangailangan ng patnubay na magulang. Recording in 3, 2, 1. Welcome to Year 6 of Architalks Podcast, the longest and still running info comedic show. Listen na! And we're live, folks. And we're live, folks, and we in shit. This is the Rachel Architects Podcast, the longest and still running info comedic, not so related architectural podcast. We are just here to entertain. Bang Bang Drone Strike. Ang podcast na para sa Arky, mag-Arky at nag-Arky. Pwede naman tumalaki sa amin. Tara, roll call tayo, Chay! Yo! Hello. And Kamusta mga Arky? we're back again. May special na naman sa mga Arky. Ayan. And of course, si Mau, laging present. At may problemang mikropono. Tagal na naman. Tara, doon muna tayo sa mabilisan lang to. Doon tayo sa mga nagpagalaw. Doon sa plate 278, negosyo o edukado. Sabi ni John ng Singapore, si JC, backtrip. Sabi niya, wala. Parang ano to Juding Ayun, lawn mowing services ba kaninyo? Tama ba? Si Chabro magaling dyan. Clipper pa gamit. Si Chabro ang bahala sa bahala sa malalago nyong damo at malagubatid yung lawn. Yung merch ko nga pala pwedeng pa-deliver na lang sa bahay. PM ako sa'yo, Sir Chai. Nakakaya nga mag-vlog sa Pinas kasi yung mga tingin parang judgmental kaagad. Kesyo sikat ba yan? Marami bang subscriber? Alam mo na yung mga typical Pinoy crab mentality sa karamihan. Hindi ko nila lahat. Ay sinabi niya, hindi niya naman daw niya nila lahat. Well, to naman talaga na nakakaya mag-vlog sa Pilipinas kasi kumbaga wala pa naman akong na-experience na yung parang mamatahan ka pero makikita mo sa kapag naglalakad ka sa na may dala kang camera na parang yung maganda sanang camera yung discreet, no? Meron bang ganun? Meron yung yung shades na may camera. Eyeglasses na may camera. Paano may tututok sa iyo yun? Di POV POV Oo, lang. Oo. Hindi naman kailangan nandun ka eh. Yung mundo. Hindi kasi di ba meron mga kasi katulad ng style ng ng content ko, kailangan yung pagmumukha ko. Kasi nag-explain ako, pinapakita ko yung paligid. Di ba? May iba kasi hindi kailangan pakita yung mukha nila. Talagang kung saan doon naririnig ng boses, dinodocument nila. Oo nga, may nakita akong ganyan. Yung mga walk tour. Kunyari, gusto kong mag-walk tour sa Singapore. Pero meron mga ganun tawag dito na gumagawa na content na ganun. Pero ako nakita sa Macau eh. Nilalakad niyo yung street ng Macau. Sabi ko, alam ko itong lugar na to Excuse me. Ayun. Ayun ang sabi ni John. Oy, message ka na lang daw niya, Chay. Sige. Ayun. Sabi ni Dwight Spino sa Play 278, negosyo edukado. Papamaw para subtle ka, kahit di ka makasagot kung vlogger ka sa equipment mo or bag mo, damit, etc. Ilagay mo malaking sticker ng YouTube page mo. Hindi mo na nga kailangan i-promote verbally. Dapat lang i-catch yung striking yung graphics. Well, wala pa ako nagagawang ganun pero if I fail na na hindi ko makuha yung 1,000 subscriber or yung 4,000 watch hours, tuloy-tuloy ko na lang yun kasi gagawin ko na lang siyang parang memory na lang. Diary, journal. Parang video journal, ganun. Vlog na. Kasi kumbaga, para like,
like hindi naman ako ma-post sa Facebook yung everyday na meron ako nakitang gano'n na everyday na kailangan may update siya sa sarili niya. Parang may nakikita akong gano'n eh. Tapos ang inano ko lang, ano yun, Chay? Wala. Okay. Kasi yung sa ano kasi may nakikita ko yung, di ba may mga vlogger na kailangan araw-araw relevant ka. Kailangan Mm. nagpo-post ka. Parang wala naman kasi akong editor eh. Kasi kung may editor lang, madali lang yan. Pero kung ikaw lang nag-edit, mahirap. Yung araw-araw, kung kakaririn mo talaga, kung wala kang trabaho, why not? Di ba? Pero kung katulad natin, may trabaho, mahirap. Pero yung sinasabi ni Edward dito na awan ko, catchy ba yung logo ko, Chay? Hindi. Hindi. Yung walang nanonood. Yung mga nanonood lang, kakilala ko lang eh. Hindi, kulang ka kasi sa promotion. Oh, hindi Hindi, naman. ganun naman talaga yun. Para organic. Oh, parang Architox, akala mo umabot tayo 1,000. Oo. Di ba? Kaya yun. Che, kamusta ka naman? Ang tagal nating nawala. Parang Ah, nagiging busy tayo ah. nalipat kasi ako ng hospital sa dialysis ko. So dati kang Lasal Hospital, ngayon saan ka na? Sa Asian. Asian Hospital sa Muntinlupa? Oo. Tapos madaling gabi to, madaling araw yung session. Ah, so it's a good thing or bad thing? Good thing dahil hindi ko kailangan ma-absent sa trabaho. Bad thing, parati ang puyat. Ah, okay. Pero napapahinga mo naman Ah, siya. bad thing pa isa, napakamahal visit. Wala kang discount dito. May discount kaya lang mahal eh. Kumbaga, yung nako-cover ng PhilHealth, certain point lang. So, umabot pa rin ako ng 3 to 5,000, 3 to 4,000. Kailan ba ang maano yan? Kailan ba matatanggal yan? Pag na-transplant ako, So, naghanap ka pa ng donor, ganun. actually pila yan, pila. So, ilang percentage? Hindi namin masabi. O kailangan mo bumili sa black market? Mas mahirap yun, tsaka mas magastos. Usually pag ganon, yung may donor na hindi mo kakilala, Hmm. aalagaan mo pa yun eh. Babayaran mo siya. O, aalagaan mo siya. Pero dun sa, kung dumaan ka sa institution like hospital, NKTI, parang, Naka-enlisted ka. nakapila ka. Hindi, kung may donor ka, madali yun. Basta idadaan doon, nakalista ka. Ang babayaran mo lang is somewhere less than 500,000. Kasi ang Laki ah. babayaran mo, kumbaga, pag private yan, yung tao-tao lang, abot ka milyon kasi alagaan mo siya pre and post operation. Abot mo yun. Eto, dito ko ipapasok yun. Hindi naman ito topic natin, no? Pero, pag ganun ba, pwede ba mag-donate ang tao ng Kasi di ba usually, di ba nakalagay dun sa likod ng mo kung pwede i-donate yung, tama ba? Or So, pag nadisgrasya ka sa oo. driver's license. Di ba Oh, pwede ganun, di ba? yun yung pinipilahan mo. Pag may na-aksidente, okay, tapos match kayo, swerte mo. Pag hindi ka match, iba ka match. Kumbaga pila na nga, kumbaga halimbawa ako na yung next in line. Oo. Tapos pag hindi pa siya yung match ko, hintay pa ako ng isa pa. Ang makukuha nyo nung yung kasunod ko, kung match siya. Kung hindi, lipat doon sa isa. Oo. Kung Okay. sino yung nakasunod. Pero, Chay, meron ba sa hinagap ba na inisip mo sana may madisgrasya? Hindi naman. Ako iniisip ko na lang okay na ako na as long, kasi hindi rin yun, pag na-transplant ka, hindi rin yung 100%. Kumbaga, Kung titingnan kilala mo match.
kung kilala mo si Spadman, Ay, hindi. yung gumagawa ng spad potato. So ano siya ah ano din siya nagda-dialysis. Nakatatlong beses na ata siya ng transplant, lahat yun nag-fail. Pero pag gano'n pwede pa ipasa sa iba yun? Hindi na. Ay, hindi na. Okay. Oo. Pagpasok sa kanya, magwo-work lang ng sandali, tapos nagfe-fail din uli. Pero talagang yung sa'yo talaga is transplant na talaga. Di na madadaan sa gamot o ano. Hindi Ay, ang chronic kidney disease hindi nadadaan sa gamot 'yan. Kasi reversible lang Pero meron silang parang ah, parang sinasuggest o ini-speculate na pero hindi pa proven yung stem cell. Kasi stem cell um, so may chance na regenerate yung kidney mo. Kasi eto, dalawang type ng kidney disease yun. Yung chronic kidney disease, yun yung wala ng irreversible yun. Kumbaga, unti-unting nasisira yung kidney mo. Dahil nagkakasakit ka ng grabe, alba katulad nung COVID, mm, severe pag na ano ka niya, na infect ka niyan, talagang damage ang kidney mo. Ngayon kung healthy ang kidney mo, makaka-recover ka. ah, Pero kung may damage na yan, nung una, like me, parati ako nagkakasakit simula bata pa, damage na nadadamage yun eh. Kung sinatake pa ako sa puso, na-damage na naman siya. Tapos, nung huli nga, nung nagkaroon ako ng influenza B, viral infection, yun totally na na siya. Yung damage niya, hindi na kinaya. Kaya kailangan ko na mag, natawag nito? dialysis. Ngayon, yung Oh, isang kidney disease naman, yung acute, mm, yun yung pag nag-dialysis ng certain period, okay na. kasi cute na ganun. Acute, ano lang, kumbaga nagkaroon lang siya ng problema. Like yung mga nagkakaroon ng kidney stones, Mm, mga ganun. Yun yung mga kumakain ng maalat, mm, yung mild soft drinks. Pero yung iba, nagiging chronic din eh. Kasi may high blood sila. Alam mo na high blood sila, hindi nila mini-maintain yung blood pressure nila, hinahayaan lang mm. nila. Yung yung kidney ang nada-damage. So unti-unti nasisira. Ganun din pag diabetic. Pag hindi nakokontrol yung sugar, yung kidney ang nasisira. Yun yung isa sa mga CKD naman. Hindi yung acute. Kasi yung mga acute yun yung sa mga kinakain natin eh. O kaya Mm. yung nabubugbog, yung nagugulpe. Oo. Ayun, yun. Pag nagugulpi ka kasi, yung kidney mo pa rin yung nagsasuffer. Yung iba namamatay talaga eh. Lalo na yung yung mga nagji-gym tapos hindi nagpapahinga, Mm. yung kidney nila ang na damage. Kasi humihinto lang sila pag umihina sila ng dugo. Okay. Nagano kasi yung sinasabi mo ng ganyan, 'di ba natatanda mo dati nung bata tayo, 'pag tumatakbo tayo biglang may sumasakit somewhere dito sa atin. Hindi naman ata Ay, kidney di yun, naman yun. para oo, hindi ata kidney yan. Oh, lapay ba tawag dun? Pero ano, yung sinasabi mong ganyan, ako na-realize ko na rin na ganyan, eh, 'no. Kasi naano na ako, eh, hindi naman na-diagnose na meron akong gano'n pero nasa parang borderline ako nung LDL, Yung sa bad saan yun? cholesterol, Oo, nasa bad cholesterol. So ngayon katay ang mo dun, ha? katay. Yun nga, kasi 'di ba dati nga akong may liver Liver enlargement. cirrhosis. Hindi, Enlarged. enlargement. So, umokey na Sapat. yung umokey na yung liver ko. Di Oo, naman dahil sa malaki yung liver ko, di dahil manginginom ako, oo, dahil yun sa yung kakakain, yung fats, tas oo, yung atay ko, kumbaga 24 hours siyang gumagana. oo, So, parang na-resolve ako naman yung sa sa atay ko kasi nga nagfa-fasting ako. So, may pahinga yung atay kong
mag-process. Oo. So ngayon, yung LDL ko naman yung nakita sa bad cholesterol. So ngayon, nag-ano na ako sa bad cholesterol, kumbaga minomonitor ko na yung mga kinakain ko. Kasi nga, Bawas ka ng carbs. di na ako nagko-carbs, di ba? Oo. Siguro lang kasi na-detect yung LDL ko dahil nga, nung pag-uwi ko ng Davao, lahat ng masasamang pagkain kinain ko. Tapos nagpa-check up Hindi kasi yun. ako. Sa ako nagpa-check up. Tingin ko kaya lumalabas yung LDL mo dahil nire-release na ng liver mo eh kasi nag-heal ka na eh. Kumbaga hindi Parang, na siya na-stuck sa liver mo eh. kumbaga hindi yung pagkain yung dahilan. Hindi malabo eh. Kasi ang usually kaya nagtataas yung LDL. Yung liver mo mismo nagpo-produce nun eh. Hindi naman sa kinain mo talaga eh. Paano hindi? Okay na may liver ko, wala naman sila nakita. O nga, yun nga kasi nag-ano ka na nga eh. Nagpa-fasting ka na kumbaga. Yung ino-hold ng liver mo, nire-release na niya. So nagiging bad cholesterol. Hindi kasi pero yung blood pressure mo okay. Dung unang nag-blood pressure ako, ang taas. Parang, ano ba yung 120/80, di ba? Okay pa yun. Hindi, yun yung regular, di ba? Oo. Pumalo ka ng 160/120. Taas nun. Taas nun, di ba? Baka pagod ka Tapos, naman. hindi, kumbaga, kinabahan ako. Tapos, tabi in-explain sa akin na kesyo, tumatanda ka na, kailangan mo na magbago ng lifestyle, ganyan. Sabi ko, Dok, nagka-fasting naman ako, ngayon lang ako kumain ng matatabang pagkain. Sabi ko, tapos, regular naman, di naman regular, kumbaga, every weekend I make sure na nagbabasketball ako. Tapos kinento niya sa akin na, meron nga dyan, nagta-triathlon nadali pa ng ganyan. Sabi ko, Oo, okay, yun nga. Wala okay, nga sige, talaga sige. sa diet mo yun eh. Okay, sige, ganyan. Tapos niloloko pa yung anak ko, worry kasi yung task nga ng ano ko, tapos yung the way explain ng doktor, parang may taning na ako. tapos titingnan ko yung anak ko. Tapos sabi ko sa anak ko, gumagano ako sa anak ko, lumalabas din ako. Pakita ko yung anak ko, maluha-luha eh. Tapos nagsusumbo. Sabi niya, nanayo si tatayo. Niloloko ko. Tapos hindi naman kasi ako, kasi dapat pala 2 beses ka bini-BP. One time niya lang ako binipi. Sabi ko, sa sarili ko, hindi ako naniniwala ang high blood ako kasi alam ko, sa sarili ko hindi ako high blood. Nagdaan ng kinabukasan, paggising ko, hinanap ko yung nila mami. Hinanap ko yung pang-BP nila, nag-BP ako. Oo. Lumalabas, 122/80. Okay yun, okay pa. Oo, Ang tingin ko doon kasi maaring ano ka nun eh, kung hapon ka na nun, hapon. stress ka na Oo. kasi nun. Kaya nga tapos nag-BP ako ng pangalawa. Pumalo naman ako ng 120 over parang 82, parang ganun. Ganun yung yung BP ko. Sabi ko sa wife ko, di naman talaga ako kasi posibleng ko. Kasi unang-una hindi na ako nag-yosi, hindi na ako nagkakain ng kailan lang ako kumain ng masama nung umuwi lang tayo ng Pilipinas, akala ko nagkakain ng mga masasamang pagkain. Kumbaga dito naman sa Macau, sobrang bihira na kayo magkarne. Mhm. Basta gugulay-gulay lang kami, tapos minsan itlog nga lang kinakain ko eh. Kaya sabi ko next time, papacheck up ako ulit ng kailangan. Di ako kumakain ng masasamang pagkain, saka ako magpa-BP. Saka ako magpa-BP, saka ako magpa-check up ng kung ano-ano. Mga magpakuha ng dugo. So, Usually dapat yun fasted ka. hindi, fasted naman ako noon, naka-fasting naman. Ang ko lang yata is yung sabi nila, yung
ECG ko, parang may something daw sila nakita. Hindi ko alam kung barado o Hindi nakikita yung ano lang yun, ang yung kuryente. nakita kaya nga maaaring ang ano ka, kasi kita mo sa laki ng katawan mo ta's active ka, yung puso mo yung na-stress. Hmm, Kaya dapat hindi ka rin masyadong nag-aano ng rigorous na anong tawag nito, na activity. So dapat pa-slim ka muna kung gusto mong mag-rigorous na activity. Try mo ng ano, mag-yoga. yoga? Oo. Oo, try mo mag-yoga pre. Pwede naman, pero ang ginagawa ko ngayon, baka mag-walking-walking ako. O pwede rin, pero ako nga kasi nung natake ako sa puso kahit walking hindi ako pinayagan eh. Ah, pero saan din man ako umabot sa gano'n. Mamatangin sa Oo, puso. kaya nga ang ano dun, kaya malamang kaya nagkakaroon ng ano yun sa ECG mo dahil yung ano puso mo na-stress, masyado kang active. At saka ano pa ako niyan, yung tibok ng puso ko mabagal. Ano nga daw yung puso ko, resting heart. Yung mabagal ang tibok. Oo. Kumbaga, hindi siya regular na tibok yung puso ko. Yung baga, minsan pumapalo lang ako na 60, 70, ganun. Di ba ang regular? Ba Parang, ano, oo. oh, 100, 120, yun yung regular eh. wala, mababa ang ano ko, yung tibok ng puso ko eh. Baka nga hirap nga yun. Hindi ko alam. Wala Kasi naman. kahit Tapos pinipilit ko ng wag na ma-stress ngayon. Yun yung number one ginagawa ko. Wag ako ma-stress. Kumbaga, yung anxiety din nakakatulong din sa stress. oo. So, kapag tinotopak ako, ang ginagawa ko, yun nangangalikot ako nung, hindi yun dahil nag-ano ako, ginagawa ko, nag-edit ako ng video. Okay, Mm. nanonood ako ng ano ba yung border security? Nanonood ako nun. At saka yung mga videos na may related sa beach. Puta, bitch. Hindi yung boot. Mga beaches. Hindi yung kasi naliw ako doon kay meron akong vlogger na naliw. Kay sa pangalan niya Van Boys. Oh. So yung vlog niya, so isa siyang afam siya na nasa Pilipinas, alam mo yun. Hmm. Nasa Siargao, nasa iba't ibang sabi ko nga parang, alam mo, na-inspire ako na bumili ng, alam mo yung beachfront. Hindi, beachfront ba? Kung Sa Davao wala ba? sa, Sa Davao? actually sa Davao, malapit lang. Kaya Sa nga, totoo doon ka lang. bumili. Ka na dito sa Luzon. Ay, hindi. Ihiwalay na ang talaga. Davao. Kaya inisip ko inisip ko, ano bang maganda, yung beachfront o dun sa malamig? Kasi Ano pa rin ako, doon pa rin ako sa beachfront. doon ka pa rin. Oo. Kasi, pinag-isipan kasi, yung beachfront is from Davao. It takes you maybe mga 2 hours with yung barge. Tas yung biyahe pa pagdating mo sa Mm. Samal Island. Kasi gusto ko talaga yung Samal Island kasi kumbaga hindi siya Siargao or Mm. Boracay na kumbaga ang dami ng tao. Ito dun sa Oo, Samal, alam mo ba yung balita sa Siargao? Ano na nanggagago na yung mga Israeli doon eh. paano nanggagago? Inaalipusta na nila yung mga locals. Tapos may report pa nga na parang nanggulpi sila, parang ganon. Parang inaano nila na slaves yung mga locals doon. Tapos may inano sila, nanggulpi sila ng local doon. Baga ginagawa nilang teritoryo na nila yung Siargao ng mga Ah, Israeli. mali naman yun kasi Israeli sila eh. Yun nga yung halos nagdo-dominate. May mga reportahan, may mga nagrereklamo sa Facebook na wala rin ginagawa yung mga authority regarding diyan sa mga yan. Kasi nga pera eh. Sa kanila ang pera eh.
mga inaabuso na yung mga locals. Oo, kasi sila yung pero ang mga locals natin ngayon na lumalaban sa mga ano, sa mga Hindi, wag nilang anuhin, baka kasi mababait lang yung mga locals ng Siargao, wag nila gawin nila yan sa ibang part, baka hindi na sila makita ng ano, ng oo, immigration. baka, baka ano sila pataba na sila ng isda. Pataba na, oo, patabaan sila. Hindi, kumbaga parang nakakaano din kasi ano yung mga yun nga, di ba parang si Mark nga galit na galit sa ganyan yung mga yung kesyo daw mura lang daw sa atin kasi ganyan kasi nga yung palitan ng peso. Pero syempre Oo, yung magkano pero peso ngayon nasa kasi ginagawa ng iba, ginagamit syempre sabihin na natin ginagamit talaga nila tayo. Ginagamit nila ang Pilipinas para mag-gain ng traction sa YouTube. Which is, pwede kong masabi na it's a good thing. Kasi, kumbaga, kino-commercialize din tayo ng mga yan eh. Yung mga white vloggers na napopromote, yan eh. Napopromote napopromote. tayo, di ba? Na market yung ano, yung tourism Kasi natin. merong isa talaga na, merong mga iba na talagang they promote, yung iba hindi, hindi naman nagpo-promote eh. Nanggagago Isisis, lang talaga. isisiraan talaga nila, no? Katulad Parang nung si, si, kinulong yung si Vitali. Vitali, oo. Oh, yun. Meron ganun kasi may nanggagago. Pero, so far naman yung, syempre, your time, your choice, 'di ba? So kung manonood ka ng mga ganyan, choose wisely Kung na yung panoorin. papanoorin mo is yung inspire, hindi yung mga yung katulad ni Vitali na maiinis ka, alam mo yun, lalabas yung pagiging patronism mo na gusto mo nga pupunta ako dyan, nadali mo yung sa Mindanao, parang ganun, di ba? Oo. Di ba, parang kaya ang ano lang kasi dito sa ano sa mga kasi meron din mga Philippine ano ba ito? Pilipina, I don't know, F1 Pisco, no? Yung mga Filipino vlogger, ginagamit din nila yung Siargao ngayon kasi ang daming ang mga puti, di ba? Mm. Kaya minsan, nakaka-curious, nakaka-curious, di ba nakakapunta kasi doon eh. Kaya minsan parang nakaka-curious, pero inisip ko, I rather doon nila, dito lang ako sa Davao, at least, doon sa Samal Island, meron doon mga parts sa Samal Island na tawag dito, halos walang tao. Kumbaga Oo, ang pupunta ka ganda, ang doon, ganda sa mga nila, no? kumbaga isang ano ka lang. Lalo na yung kaputian, gustong-gusto ko talaga sa kaputian. Oo. Gustong-gusto ko Parang talaga ganito rin sa probinsya ng Ermats ko eh, sa Leyte. May mga island doon, yung Tres Island na tawagin nila doon. mm, Ganyan, kalinaw yung tubig. Kita mo yung ilalim kahit malalim na yung tubig, kita mo yung surface. Sobrang crystal clear. oh, parang ano, parang ang Ang dami kasi dami, sa Pilipinas. dami ng ano, no? Parang ang dami na rin palang may ano doon, mga bahay, tsaka San. resorts, Amal Island. Marami, oo. Lalo na yung ano, yung lagi Parang mahal, pinapala. kailangan mong manalo ng loto bago ka makabili dito, pre. Mukhang Oo mahal nga, na yung ano. hindi nga, parang inaano ko nga lang na, alam mo yon, magkaroon lang siguro ng malapit, kahit di masabi mo beachfront, alam mo yung malapit, sabi mo ng mga 10 minutes walk or 20 minutes walk, Oo, pwede rin. pwedeng Oo. pwede na yon. Kumbaga, maghanap ka ng, Yun sa probinsya na Hermat ko, ah, medyo gitna siya. Kumbaga, maglalakad ka, magta-tricycle ka, papuntang mga bundok, mga caves, mm, or maglalakad ka papunta doon sa beach. mas okay yun. Kasi syempre, isipin mo rin kapag bumagyo. Oo, pag bumagyo. Oo nga. Oo. Kasi sa maganda, medyo malayo-layo ka sa dagat. At least, protected ka. Di ba? Kasi, at saka, alam ko parang, di pa naman sa ano sa pagkakalam ko, di pa naman ganun masyadong tinatamaan ng Davao, not like Oo, Bicol, oo, ng devastated talaga, di katulad talaga ng Bicol region, di ba? Lalo na sa tsaka Leyte, di north. ba? Sa inyo. Oo, maano naman. Pero yung lugar ng Hermas ko hindi masyado. Medyo ano yun eh, natatakpan ng dalawang bayan kaya hindi ang malakas parati Leyte yung kila Richard Gomez. Ormoc. Walk yan.
Mm. Opan. Yan sila yung medyo parati. Ayun, minsan nga, di rin basta naghahanap ako ng, kahit sabihin mo ng 100 square, tapos Oo, ay, lagyan mo lang ng bahay kubo. Kumbaga kasi pupuntahan mo lang naman, di ka naman titira dun eh. kaya Di nga. ba? Kumbaga, lagyan mo bahay kubo. Kung merong pumasok doon, eh di Ano papantay. kung, Ano makukuha kung may nila? papumasok doon, matutulog lang rin. Oo, matutulog lang din. Kasi wala namang gamit. Siyempre, Unless na pag-interesan pa nila yung mga kalde-kaldero. hindi, siguro naman, hindi naman kasi marami namang kaldero sa Davao. Kaya, Hindi, yun nga inaano ko yung malapit lang sa tas kasi nga 'di ba meron kaming 'di ba pumunta sabihin natin mga 3 hours from the airport ng Davao. May pinuntahan nga din kami na nagpunta rin kami sa mga beach doon. Malayo lang kasi 3 hours lang eh. Parang sa akin pag lumagpas ka ng mga 3 hours na driving, parang malayo na sa akin yun. sana, Kumbaga, ah, ano pa, considering wala pang traffic dyan, no? Pero inabot mm, mo ng 3 hours, ibig sabihin malayo talaga yun. kasi parang meron din kaming, hindi naman ako nag-drive eh. Meron kami doon dinanan na parang nahilo kasi sigsag-sigsag talaga yung daan eh. Papunta siyang Mati. Mm. Wag ganun pa sigsag-sigsag sabi ko. Gusto ko magmaneho pero di ko i-risk yung sarili ko kasi hindi ko Yun kabisado yung yung lugar. paborito kong i-drive eh, mga sigsag. Hindi, Nag-enjoy ako sa mga ganun. hindi kapag siguro mo, kasi feeling mo drag racer ka, no? Ayun. Drag racer. Kumbaga, para kasing focus na focus ako pag ganun eh. Hindi naman kailangan mabilis. Ah, Mga technique kasi dyan, yung kung saan ka lane ka, lalo na pag hairpin na makitid, mag-change lane ka eh. Yun yung maraming hindi alam ng mga ibang drivers eh. Nakalagay na nga sa markings na nga doon sa road kung saan ka pepesto pag ganong yung change lane, pag ganong mm, hairpin. Eh, yung iba hindi nila alam. So ganun yun, pag hairpin, lalo yung na ano ko yun sa mga bus, pag nagganon sila, nagche-change lane, yung kabila, lilipat naman sa kabila. hindi ko pa na kasi nung nagsisigsag-sigsag kami ginawa ko, pumikit ako kasi nahilo ako. Pero maganda yung lugar na yun kasi 'di ba doon sa sigsag-sigsag namin, kita na namin yung yung dagat. Oh. Pero 3 hours lang talaga, yun ang talaga yung problema eh. So malayo yun kasi 3 hours eh. Mm. Kasi considering walang traffic. Dito yung 3 hours mo ano lang eh. Las Eh sa Piñas, Parañaque. kala, kala ko Makati lang hanggang Guadalupe. 3 hours eh. Kasi nga, di ba, sabi ko nga sa'yo, kung namimili ako kung beach or sa malamig. Kasi doon naman sa Davao, in 2 hours, Sa bundok ka na. andun ka na sa Arakan. Sa Arakan, Ah, sa Arakan, malamig na doon pag umaga. Pumapalo siya mm, ng 24, 22. wow, parang O, Baguio. imagine mo, pumunta kami doon ng April, pero ang lamig, meron sea of clouds. Oh, O doon sa Arakan ng tawag nila doon or somewhere sa Buda. Basta Buda yung tawag nila kasi ibig sabihin ng Buda is Bukidnon and Davao. Kaya Buda tawag nila doon. oh, Pagka Buda Road, papuntang Bukidnon. Pagdating pala doon sa Bukidnon, kapag napunta mo yon, para siyang New Zealand. Sa ganda. mm, puro plains. Hindi lang plains, kumbaga bundok na, talagang mga bundok. Yung mga Ah, nakita okay. mo na bundok talaga. Kaya minsan isip ko, ano ba parang mamimili ako doon sa malamig o doon sa Kasi 2 hours lang tigta 2 hours sila eh. Mm, Kaya sabi ko parang kasi masarap doon nga minsan nga doon, may yung masarap ang gulay nila doon eh, kaya minsan yung iba, ginagawa, umakyat lang doon para bumili ng gulay. mm, Para fresh, tas ibababa kasi kapag bumili ka na sa palengke sa Davao, syempre,
biniyahe na yun, di mo alam kung saan Oo. dumaan yun. Ito, market lang doon. Kaya meron para isang summer sa Davao na ano eh, na talagang pinupuntahan din ng mga tao kasi mga fresh yung mga vegetables. Na ano din ng mga ano rin yun. Kaya sabi ko, parang di ko alam kung saan eh, kung may pera nga lang, di ba, parang ang sarap mangarap. Oo, totoo lang. Hanggang, hanggang, hanggang pangarap lang tayo. Kaya nga yung ini-aim ko is 100 square lang or less than. Di ba? Di ko naman kailangan ng malaking lupa. Kumbaga, ang gusto ko lang, lupa na malapit sa dagat or lupa na malamig. Mm. Kasi sa 100 square, may matatanim ka naman sa 100 square, di ba? Oo. Kahit ano matatanim mo na doon. Tsaka kung hindi mo naman kailangan malaking bahay, 'di ba? Ilan lang naman kayo, kung sabihin natin 3 kayo. So, up and down siguro ang footprint mo lang pwede na yung 50. Hindi, do you think na ano, feeling ko naman na anak ko hindi po titira sa mga ganyan eh. Ganun ba? Oh, syempre ang ano doon is yung retirement namin. 'Di ba? Pag Ah, sabi mo na mga malapit na kasi nasa 40s na tayo eh. Kasi dapat oo. inisip mo na 'yan. Kaya nga yung ano, ito parang lumalayo na naman tayo ah. Kaya ano, kaya ako sinasabi to kasi binalikan kami ng insurance namin. So, nasa 7th year na kami. So, 3 years na lang. Ano na namin yung ano namin. Natapos na namin 10 years namin. Kaya ang inaano ko dito, yung mga habang bata pa dyan, ako kasi Mark, kung meron na kasi sinabihan ko na siya, yung ano pa, nung ano pa natin to, Chay, bago pa magsimulang architect, sinabihan ko na si Mark na kumuha ng insurance, life insurance. Hmm. Kasi hindi mo alam kung ano mangyayari. 'Di ba? Kami ngayon, ika-7th year na namin, so ilang taon na lang matatapos na kami. So kahit pa paano, insured kaming 3. Kung ano Mm. mangyari sa akin, kung ano mangyari kay sa asawa ko, sa anak ko, insured kami lahat. 'Di ba? Kaya yun inisip ko na minsan yung may mga nagtatrabaho dyan, yung mga nagtatrabaho na sa nakikinig nagtatrabaho na or estudyante pa lang, tandaan nyo, unahin yung insurance nyo. Ikaw ba siya may insurance ka? Wala. Ba't di ka kumuha? Sa palagay mo may kukuha sa akin. Anong Hindi ako nag-try ma ka? hindi ako ma-approve. Oo nga pala. Pero yung anak mo naman meron. Wala, misis ko meron. Oo, yun. Pag ano yung may anak mo, pag graduate na, pag-isipin mo lang kumuha. Na kahit Ay, ano, ang tinuturo ko sa kanya mag-invest eh. pwede man mag-invest kasi parang ano eh, life investment. At least kung may anong mangyari sa akin, di ba? At least meron. Tapos, ano pa ba yung ano, ito kasi, di ko naman sinano kasi, di ba, napag-usapan natin yung health mo, napag-usapan ko yung health ko. Siyempre, it's, ano naman na, hindi naman morbid na pag-usapan natin is yung kung ano mangyari sa atin. Ikaw ba, Chay, meron ka ng ano, yung funeral plans? Wala pa nga kasi nasabi ko nga sa misis ko kumuha na eh. Kasi ako Medyo kumuha. ano kasi ano eh, sabihin natin mapamahiin. Kumbaga ayaw Ma, niyang gawin pinag, kasi parang ayaw niyang may pinaghahanda parang gano'n. yun nga. Hindi naman yun kaya sinabi ko medyo morbid tong sasabihin ko na parang pinaghahanda mo Pero na yung kamatayan mo. parati kong sinasabi sa kanya yun eh, na ikuha mo na ako, sabi ko sa kanya. Kasi meron na kami pang ano, ewan ko alam ko yung wife ko, yung lupa, binabayaran na niya, pero yung funeral, ano namin, yung St. Peter's, yung pang ano ba, yung pag ibuburol ka, So, yung service, okay na kami. So meron na ako, meron na rin yung asawa ko. So anything mangyari sa amin, di kami kasi ano kasi nagtanong kasi ako, mahal pala yan. mm, Kapag biglaan, mahal pala yan. Sabi ko nga, ito nga kaya yung wife ko pinagandaan. Kasi sabi niya, kahit ano mangyari, at least, hindi na sila, kung yung anak natin na si anak na namin, parang hindi na ma-stress kung ano mangyari sa amin. Di ba? Kasi kami yung ano eh, yung nangyari kasi,
kami yung kumuha sa magulang namin. Mm. Kumbaga dapat sila gumawa noon pa. Pero tatay ko naman, Oo. ginawa ng tatay ko yun. Pero ang ginawa naman, masyado mabait yung tatay ko, yung lupa niya, kung sino-sino na nakalibing doon, etong matanda na siya, Oo. hindi na alam kung saan siya ililibing. Di paalis niya yung nandoon. Eh, hindi na mapapalis yun. Eh, ewan ko, di ko na ano yung pamilya namin, basta medyo masalimuot yun. Kumbaga, ang dami, okay na yung kuya ko, kasi napagandaan ng tatay ko yun, kasi nalagay ni lola ko, saka yung kuya ko. So may ilang bodies pa nilagay doon na dapat sila nung nalagay na doon yung tuhin ko, nalagay na yung dalawang pinsan ko. Sabi ko nga, kaya nga sabi ko, parang napagandaan na ng papa ko, pero nung siya na yung malapit-lapit na kasi matanda na, 80 na yung papa ko eh. 80 plus na eh. Oo. Parang siya naman parang siya na yung walang paglalagyan. Kaya pero ayun nga medyo morbid nga, pinagpaplanuhan na rin namin. Kasi tingnan mo papa ko pinagplanuhan niya, ilang taon pa lang siya, pero hanggang ngayon 86 na yung papa ko. Oo. Di ba? Mas minsan nga, pag maganda nga pinag-aandaan eh. Kasi the more na umahaba buhay mo. Di ba? Kaya medyo lang morbid, pero yun na inaano ko pag sa mga nakikinig dito, pag nagtatrabaho na kayo or pag-graduate nyo, pagandaan nyo yan. Mag-invest, insurance, saka yung funeral nyo, pagandaan nyo na. Kesa bumili kayo ng pagandaan yung phone nyo, bumili kayo ng magandang phone, bumili kayo ng magandang kotse. Di ba? Pagandaan nyo na lang yung kumbaga, tama bang sabihin, Chay, na pagka pasok mo sa corporate, paghanda mo na yung retirement mo? Oo. Tama. Diba? Oo. Parang magandang ganun gawin, no? Hindi yung, kasi huli na ba tayo para gawin yun? Para sa akin hindi Huli na na. mahuli. Pero may sa borderline, huli na tayo, no? Medyo na. Para sa akin kasi, ako lang kung sa akin lang kung kahit saan mo ilibing, wala akong reklamo, patay na ako eh. Ay, yan yung sinabi ko. Kumbaga, whatever happens to me, sunugin na lang ako, gawin akong abo, Oo. itapon nyo ako kahit saan, walang problema sa akin. Gusto ko nga sana yung, alam mo yung pods, yung gagawin kang puno. Hindi ko Oo, di kalaban. ba? Oo. Para doon sila mag-aatang ng puno ka na. Hindi kasi yung sinabi kasi ng papa ko yan, kasi ganito yan. Diba, sabi niya sa akin, pag namatay ka, pagdating na ikatlong generation, hindi ka na kilala ng mga yan. Limot ka na. Oo. Kaya ba't kailangan Ang mo pa nung makakaalala lang naman sa'yo yung direct mo mga anak mo hanggang sa apo mo Oo. Baka hanggang apo na nga lang eh. Oo. Diba? Hanggang apo na nga lang yung memories mo. Kung abutan mo pang apo mo pero diba, parang pag makakalimutan ka na rin yan eh. Yung Kaya sabi nga. nila, diba may mga nakikita kong videos na yung pinag-anuhan mong bahay ngayon, after 100 years, iba na nakatira dyan. Hindi na Yes. ikaw. Kaya nga, huwag ka tawag dito, huwag ka masyado mag-hold ng grudges. Kumbaga, live your life to the fullest. Parang, Oo. di ba? Parang mo lang yung sarili mo na, kumbaga, tanggalin mo yung stress mo. Yun yung number one ginagawa ko eh. Tinatanggal ko yung stress ko sa kapag kunyari may pinapagawa sa akin, kung may napagawa sa akin, di, kung na-stress ka, di, gawin mo na lang. Kasi makipagtalo ka pa, kasi pag napagtalo ka, di tataas naman yung stress level mo. Hindi siya na lang magaling. Di ba? Oo. Magaling ginagawa ko, hindi ko na lang magaling. Kumbaga may sarili akong knowledge na gagawin ko na lang, di ba? Parang ko-confirm mo na lang kung tama o mali. Tapos sa'yo naman yun, di ba? Yan.
wala tayong naitopic kundi yung ating pagtanda, retirement. Kaya Chay, ano ang ating ano ang ating architots? Ah, ayos yun nga, live to the fullest. Enjoy mo yung buhay mo. You only live once. Yeah, YOLO. Hindi, ang architots, okay ka na doon sa architots mo? Ah, Ako, ang architots ko lang no, na napaghandaan nyo na yung ano nyo, habang baguhan pa lang kayo, paghandaan nyo na yung retirement nyo o yung kung ano mo mangyayari sa inyo. Kaya nga nabanggit na nga ni Chay is investment. Ako naman insurance, funeral services nyo. Magandaan nyo na habang bata pa kayo. Hindi naman sa inaanda yung sarili nyo mamatay. Baga inaanda nyo yung sarili nyo para hindi nyo na mabigyan ng stress yung magiging anak nyo o kung sino ba yung mag-aasikaso sa inyo pag ano na kayo. Pag nawala na kayo, di ba? Saka tandaan nyo yung bahay nyo after 100 years iba na nakatira dyan at di nyo nakilala kung at yung kapwa-apuhan nyo di na kayo kilala. Yun lang yun. picture Kaya na lang. sana ako may picture di ba? Baka mamaya mawala ang technology, di lahat ng picture natin sa Facebook wala na, di ba? Ah, Kaya yun. Chay, anong ano natin? Ano ang tawag dito? Pakita sila na nakabot sila dito sa episode na to, ano yung itatype nilang word para nalaman na, natin umabot sila dito. oh, naisip ko na kanina eh. Ano? Nakalimutan ko eh. Parang, Di ba retirement? living things. Living things. Yun. Yung living, LIBIN. Living things. Yun. Meron ba shoutout, Chay? Wala. Wala kang shoutout ako, wala din ako shoutout. Pero shoutout din sa mga nakikinig hanggang ngayon. And of course, Curry Mau. Kung gusto lang yung pakita yung aking mga shenanigans. Para na, alam mo itong Architox extension lang to ng Curry Mau eh. Extension lang siya. Kung may mga kwento kayo kahit ano inspiration nakakatakot lalo may problema siya niya gusto pa pagkulitan sa amin just message us. Please follow our Sockman FB X, YouTube and TikTok, just type Architox Podcast and for sure we will pop out and pagkatapos ng podcast kami naman we're exclusive sa lahat ng podcast platform. Please rate us 5 stars and comment after you listen to our episode. If you want to support us, just share and spread this episode and the podcast. Chay, ano ulit sasabihin pag nakabot sila sa episode na to? Living things. Your creativity gives someone else to dimento the tuloy-tuloy makatapos din kayo. And Chay? Arts and architecture imitates and inspires life. If you want happy thoughts, listen to Architox. Yo! Year 6. Year 6. And thanks for listening guys. Bye-bye. Bye-bye.